daw po, disiplina at respeto ay ating isabuhay. Kami po ay mula sa Legata National High School. General Academic Strand, Class 2. Yan, at ngayon po ay ating pong kasama ang chief ng MDRRM sa ating bayan. Walang iba kundi si Ma'am April Cruz upang ating makapanayam at makapag-interview kung ano po ba ang kahalagahan ng DRRM sa ating komunidad. So ma'am, ang aming pong unang tanong ay kung ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang komprehensibong NDRRM sa ating bayan o sa isang bayan po. Ayun. So, kasi ang MDRM, ang ibig sabihin niya ay Municipal Disaster Risk Reduction and Management. So, ito, MDRMO, so kami ay opisina. So, ang opisinang ito ay miyembro lamang ng isang council ng munisipyo. Yun yung tinatawag natin na MDRRMC. So, kaya may nabuong ganito ay dahil nagkaroon ng batas, yung RA 10121, na minamandato ang bawat lokal na pamahalaan na magkaroon ng kanya-kanyang in charge para mabawasan at maiwasan ang pagkakaroon ng sakuna. Unlike dun sa mga previous na year before yung batas, ang focus lang ng ating gobyerno ay more of sa response. So ngayon, after nung batas, instead na maging reactive tayo, kung nandyan na yung sakuna, saka lang mag-react, ang gusto natin ngayon ay mas maging proactive. Proactive, ibig sabihin, wala pa mga nangyayari. Iniisip na natin yung mga posibilidad na mangyari para maiwasan at hindi magkaroon ng disaster sa isang lugar. Hindi kasi porke may mga bagyo, lindol, ay automatic na disaster na ito. So may mga pamamaraan na maaaring iwasan at bawasan yung mga negatibong epekto ng mga bantang panganib or hazards na identified sa bawat lugar natin. Ang next question po is, paano po nakakatulong ang mga implementasyon ng MDRRM sa pagharap sa mga sakuna upang maiwasan ang malawakang epekto nito sa mga mamamayan? Ayun. So, ang MDRRM kasi ay, yun nga, member siya ng council. So, kami ay secretariat para ipatupad ang mga suhestyon ng bawat agency or departamento pagdating sa usapin ng disaster-related activities. So, ito ay holistic approach. Ibig sabihin, hindi kakayanin kung isa o dalawang tao lang ang gagampan pagdating sa usapin nito. So, kailangan lahatan ay involved. Kasi, yung mga na-experience natin ngayon, kung mapapansin ninyo, pagrabe siya ng pagrabe. So, affected na ito nung tinatawag na climate change. Ngayon, kailangan yung ating mga programs, projects, hindi lang tayo mananatili dun sa kung ano yung nakasanayan dati. Bagkus, hahanap tayo ng pamamaraan para matugunan. Kung nagbago yung mga hazard na na-encounter natin, kailangan yung kakayahan din ng bawat isa mag-evolve din. Kasi yung hazard nga tumitindi, edi dapat lalo yung kakayahan ng bawat isa sa atin, ng bawat tao, kaya ding labanan itong mga bantang panganib na ito. Sunod naman po ang tanong ay, ano po ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan hinggil sa pagtugon sa sakuna? At ano po ang mga hakbang na inyong isinasagawa bilang bahagi ng MDRRM sa mga mamamayan po? Ayun. Sa disaster risk management, may 4 na thematic pillars sa sinasabi. Disaster prevention and mitigation. So, ito ay upang mabawasan at maiwasan ang pagkakaroon or yung mga negatibong epekto ng mga hazard. Pangalawa, yung disaster preparedness. Ito yung paghahanda, mga trainings, and all. Pangatlo, yung disaster response. Yan ay nakikita natin lagi kapag nandyan na or ongoing na yung mga hazard or yung sakuna. And then yung recovery and rehabilitation. So lahat ng yun, kapag maganda yung ginawa nating paghahanda, yung sa disaster preparedness, saka disaster prevention and mitigation, kakaunti na yung magagastos natin or kumbaga yung tatrabahuhin natin pagdating ng response at saka sa recovery and rehabilitation. At the same time, kung maikting ang mga programa natin, activities, dun sa dalawang nauna, kakaunti na yung negatibong epekto na maaaring mangyari, lalo dun sa ating bayan. So, ano yung mga ginagawang yun? Halimbawa dyan, yung pagkakaroon ng mga
water level markers, kasi sa ganung pamamaraan, magbigyan agad ng abiso yung mga nasa delikadong lugar na maaring bahain para sila ay makalikas agad. Tapos, naandyan din yung ating mga pagbabandilyo, tapos, yung siren natin, hindi lang siya yung, ngayon, na-utilize natin siya for yung oras na 8, 12, at saka 5. Pero sa oras ng sakuna, kapag yan ay nag-siren, mas mabilis yung information awareness dun sa ating community. Tapos, yung sa trainings, gusto natin sana mangyari na bawat household sa bayan ng Dolores ay may alam pagdating sa first aid. Kasi hindi natin alam kung kailan kakailanganin ng bawat household ang mga kaalaman or kasanayan pagdating sa first aid. So, maganda alam natin yun. At the same time, yung awareness kung ano ba yung dapat gawin kung sakaring may mangyaring sakuna. Panang sa gayon ay manatiling ligtas yung bawat Dolorisin. Ayun naman po, ma'am. Maraming salamat po. Muli po, disiplina at respeto ay ating subukan. Ang disaster preparedness ay isang paghahanda para sa mga sakuna o kalamidad. Ito ay isang proseso na nagsasangkot sa pagkilala sa mga panganib, pagpaplano kung paano tutugon sa mga ito, pagsasanay para sa mga posibleng sitwasyon, layunin na mabawasan ang epekto ng mga sakuna sa buhay at ari-arian. Mahalagang malaman ang mga posibleng sakuna na maaaring mangyari sa inyong lugar, tulad ng lindol, baha, bagyo, sunog at iba pa. Maaaring makatulong ang mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng impormasyon tungkol dito. Kailangan din ang paggawa ng isang plano ng pamilya na naglalaman ng mga hakbang na dapat gawin at bago hakbang at pagkatapos ng isang sakuna. Kasama rito ang mga lugar na pagtatagpuan, mga contact person at mga emergency kit. Dapat din magtipon ng mga mahalagang gamit na maaaring kailanganin sa panahon ng sakuna, tulad ng tubig, pagkain, gamot, flashlight. Mahalaga rin ang pagsasagawa ng mga drills o pagsasanay upang maging handa ang pamilya sa mga posibleng sitwasyon. Ito ay makakatulong upang malaman kung ano ang dapat gawin sa panahon ng kagipitan. Dapat din maging update sa mga babala at alerto mula sa mga awtoridad at ipaalam din sa inyong pamilya at komunidad ng inyong plano at mga gagawin. Sa panahon ng sakuna, ang disaster preparedness ay mahalaga para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat sa pamamagitan ng paghahanda. Mas mababawasan natin ng epekto ang mga sakuna at mas mapanatili ang kaligtasan ng ating mga sarili at ng ating mga mahal sa buhay. Mahalaga ang disaster risk reduction na mapag-aralan ng mga estudyante. Mahalaga ang mapag-aralan ng mga estudyante ang DRR upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pagharap sa iba't ibang uri ng sakuna o kalamidad nang sa gayon ay maging handa sila sa anumang sitwasyon, makaiwas sa kapahamakan at makatulong sa pagprotekta sa kanilang sarili, pamilya at komunidad. Bukod dito, tinuturuan din sila ng tamang pag-uugali, mabilis na pagdedesisyon at ang kahalagahan ng disiplina at pagtutulungan sa panahon ng sakuna.